korte pa ang pumigil kay Bridget na lumapit sa kanyang anak. Dahil makulit ang pamangkin mo, pinupuntahan niya pa sa eskwelahan si Sam. Paano kung kidnapin niya yung bata? Hindi ganun si Bridget. Kung talagang may balak siya, matagal niya na yung ginawa. Balak ko nang dalhin sa korte ang kaso niyo ni Bridget kay Sam. Gusto mo pa bang ibalik kay Bridget si Sam? No. Hindi ko na siya ibabalik kay Bridget. Kung totoo man yun o hindi, gusto kong makasiguro na hindi nila makukuha sa akin si Samantha. Ngayon, kung hindi mo ako gustong tulungan, ako na lang kikilos mag-isa. Mga bakit sila? Pinalayo nila ako sa mami ko. Ayoko na sa kanila. Hanapin ko ang mami ko. Babalik ako sa kanya. Yaya Loray? Yaya Loray? Nasaan si Samantha? Wala siya sa kwarto niya eh. Di ba dapat natutulog na siya? Kanina pa yung naligo ah. Opo, iniwan ko lang po sandali. Sabi ko pupunta lang po ako ng kusina eh. Paano naman mawawala ang bata? Baka nandyan lang yan sa sulok ng bahay. Hanapin nyo. I'll check the study. Pwede mo. Sa kwarto ni Mami. Okay po, Ma. Hanapin niyo si Samantha. Samantha? Samantha? Sam? 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 Sam! Samantha! Gusto nilang ilayo sa akin ang anak ko, Aloha. I won't let that happen. And what are you planning to do? Kikidnapin mo yung bata? Hindi. Hindi ko kailangang kidnapin si Samantha dahil sa akin niya gusto sumama. Hindi kay Ellery. Ipaglalaban kong karapatan ko sa kanya. Mami, Daddy, nasaan na si Samantha? Tina, pumunta ba rito si Bridget kanina? Marisa, ano ka ba naman? Wala eh. Ba't si Bridget pagbibintangan mo kaagad? Sigurado ako na alam na niya na pagbabawalan natin siyang makita si Samantha. Eh kung inunahan niya na tayo sa apo natin. Gusto kong makasiguro na hindi nila makukuha sa akin si Samantha. Ngayon, kung hindi mo ako gustong tulungan, ako na lang kikilos mag-isa. Ellery. Jonas, nandyan ba si Bridget? Hindi ko kasi siya matawagan eh. Wala eh. Teka, umiyak ka ba? Hindi namin mahanap si Samantha, Jonas. Baka naman nagpunta dito si Bridget. Hindi. Imposibleng si Bridget yan. Halos kaalis niya lang dito eh. Ganun ba? Sige, nagbabakasakali lang naman eh. Teka, Ellery, pupunta ako dyan. Kung nawawala ang anak natin, tutulungan kita. Salamat. Hindi daw po nagpunta dito si Bridget. Mami, Daddy. Ellery, dadating na yung mga pulis. Mahanap din natin si Samantha. Relax. Relax. Hello. Walang ibang taong maaaring pumasok dito sa bahay natin. Paano basta na lang mawawala ang apo natin, Delphine? Kung walang kumuha kay Samantha, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nilayasan ako ng anak ko. Sa sobrang ayaw niya sa akin, mas ginusto na lang niya umalis sa bahay na to kaysa makasama ako. Pupunta ako kay Mommy. Ayoko na kay Mommy, Ellery.
future na anak ko si Samantha. Huwag ko kayo mag-alala, ma'am. Ipapakita ko namin na ganito litrato na anak ninyo sa mga kasama namin lumurondan. Tawagan po namin kayo kagad pag may development na po. Salamat. Salamat po. Sabi kay Medyo. Bridget, can't believe na naging surrogate mother ka. Nung tayo pa, ayaw na ayaw mo magbuntis. We're not here to talk about our past, Benson. I just want to know my rights. In case na pagbawalan nila akong makita ang anak ko. You have no rights, Bridget. Bakit wala siyang rights? Siya ang nag-ire at naglabas to sa bata. I was Samantha's mom for 7 years. Even so, still wala kang karapatang angkinin yung bata. Dahil ang biological mother lang ang kinikilalang ina sa batas natin. At hindi ikaw yon. First runner-up mami ka lang naman pala kay Samantha, Bridget. Paano yan? Ellery! Samantha! Samantha, anak ko. Saan ka ba nang galing, ha? Saan ka ba nang galing, anak ka? Nag-alala ako sa'yo. Bakit ang dungis-dungis mo? Ha? Nakita ko siya sa daan habang papunta ako rito. Gusto niya raw makita yung Mami Bridget niya eh. Huwag ka na ulit aalis, anak ha. Nag-alala ako sa'yo eh. Ha, huwag mo na ako iiwan, ha? Paano kung nasagasaan ka? O di kaya may kung sinong pumulot sa'yo? Nagpanik ako sa pag-aalala sa'yo, anak. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo ni Lola. Sabi niyo, hindi niyo na ako ibabalik sa mami ko. Ayoko na dito. Gusto ko nang bumalik sa mami ko. Samantha, anak. Ako ang totoong mami mo. Kaya dapat sa akin ka lang sumasama, ha? Please. Please promise me huwag ka na ulit maglalayas. Please, anak. Magpapromise lang po ako sa inyo. Kung dadalhin niyo dito si Mommy, hindi po ko aalis kung kasama ko siya. Hindi ko mabibigay ang hinihiling mo, anak. I hate you! You were right. Naglayas nga si Samantha dahil gusto niyang puntahan si Bridget. Mabuti na lang hindi siya napahamak. Mabuti na lang nakita mo siya. Nag-a-adjust pa rin siya, Ellery. Bago ka pa nakabalik, sanay siyang kami ni Bridget ang lagi niyang nakakasama. Alam ko. Ayoko man ipagkait si Samantha kay Bridget, pero baka mahirapan lang ako mapalapit sa anak ko kung palagi silang nakikita. Nandito pa naman ako eh. Tutulungan kita kay Samantha. Kung kinakailangan araw-araw, pupunta ako dito para lang tulungan ka. Kayo na ni Bridget. Hindi na akong asawa mo ngayon. Hindi naman maganda kung palagi ka nagpupunta dito.
Alam ko. Alam kong kasal na ako kay Bridget. Hindi mo na kailangan ipaalala pa sa akin. Pero gusto pa rin kitang tulungan kay Samantha. Siguro naman, hindi naman siguro magagalit si Bridget sa gagawin ko, di ba? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. My daughter hates me, Jonas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mamahalin ka ni Samantha. Pangako. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang langit? Nangako na di ako pagpapalit. Mayroon pa ba na iyong pag-ibig na dati? Sorry, Ellery. Good night, Jonas. Salamat ulit at binalik mo si Samantha sa amin dito. I felt so defenseless at that time. Munti ko nang mapabayaan ang sarili ko na mahalikan ako ni Jonas. Alam mo, gwapo naman kasi yung asawa mo. Ay, yung ex-husband mo, sorry. Pero alam mo, buti na lang nakapagpigil ka. It's been weeks since nahuli ko silang magkasama sa kama. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko yun. Ang alaalang yun ang nagpabalik sa akin sa realidad na hindi ko na asawa si Jonas. Hindi mo na nga asawa, pero pinapayagan mo naman na palagi kanyang puntahan. Ang pagkakaalam ko, hindi ka naman masokista. Sonia, kailangan ko si Jonas para kay Samantha. Because aside from Bridget, si Jonas lang ang pwedeng makatulong sa akin para mapalapit ako sa anak ko. What if kunin mo na lang kaya ulit si Jonas from Bridget? Diba? Para kompleto yung family mo. Alam mo, Janice, sira ka talaga. Para namang papayag si Bridget ng ganun. Kay Samantha nga, wala naman siyang karapatan. Ayaw niyang bitawan si Jonas pa kaya. Inagaw na ni Bridget si Jonas sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na pati si Samantha makuha niya. Aray, mali yan, oh. Dapat nandito yan, eh. Ayan, oh. Oh. Ano ba?
Alam ko. Kasal na ako kay Bridget. Pero kagabi, I really wanted to kiss Ellery. Pero paano hindi mo naman ginawa, di ba? Nagtataka nga ako sa'yo bakit nasa isip mo pa rin yan hanggang ngayon eh. Ewan ko ba, pare? Naguguluhan na ako sa nararamdaman ko. Alam mo pare, problema mo. Ba't ka naguguluhan pare? Kasi hindi ka makapag-desisyon. Ano namang desisyon? Pare, kailangan mo nang mamili kay Ellery tsaka kay Bridget eh. Yun. Di ba nga pinili ko na si Bridget? Siya na nga yung pinakasalan ko eh. Oo nga pare, pero isip mo lang yung pumipili niyan, hindi naman yung puso mo eh. Alam mo minsan, yayain mo sa inuman yung puso mo, one-on-one lang. Para malaman mo sino talaga nilalaman yan. Gusto mong makuha si Samantha, aba di dapat kausapin mo si Jonas. Siguro naman hindi tatanggi si Ellery kung si Jonas na mismo humiram sa bata. Mukhang doon na nga lang ako mauuwi, tita. Pero ayoko ng ganito. Dapat akong kasama ng anak ko. Ayoko tumanggap lang ng limos galing dyan kay Ellery. Ay, ma'am, excuse me po. May naghahanap po sa inyo. Kailan po dapat daw tumanggap eh? Ma'am, kayo po ba si Mrs. Bridget Alejandro po? Ako nga. Ma'am, pasahin na lang. Ano ba to? Ma'am, envelope po ma'am galing sa korte po. Salamat. Salamat po. Hindi nila pwedeng gawin sa akin to. Ellery? Ellery, mag-usap tayo! Ellery! Bridget? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ginawa yun? Bakit? Dahil dito, ha? Bitawan mo ko! Temporary restraining order? Sama mo, Ellery. Kinuha mo na nga sa akin si Samantha. Tapos ngayon, pagbabawalan mo pa ako makasama siya? Hindi ako may gawa nito, Bridget. You're lying. Ano ba? Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo dito? I'm sure nakuha mo na ang temporary restraining order. Gusto mo tumawag ako ng pulis, ha? Kayo ang kumuha ng TRO, Ma? Yes, because the last time we talked, sabi mo, ayaw mo nang ibalik si Samantha, so kailangan kumilusok ka agad. Hindi pwede to, Ninang. Hindi nila ako pwedeng pagbawalan hanggat hindi pa nila naririnig ang side ko. No. They can issue a temporary restraining order without an hearing kapag alam nila na ang taong gusto kong protektahan ay in danger. Pero hindi ko naman ipapahamak si Samantha. Well, you can tell that to the court. Hindi na lang ako basta susuko sa karapatan ko kay Samantha. Sinimulan niyo to, tatapusin ko. Bridget, sandali! Sa korte na lang tayo mag-usap, Ellery. Doon, babawiin ko si Samantha. I had to act fast. Minsan nang naglayas si Samantha. Paano kung sa sunod na gawin niya yun, nag-aabang na dyan si Bridget? But still, Marisa, mali pa rin ang ginawa mo. Nagdesisyon ka na naman ng sarili mo lang eh. Hindi mo man lang kami kinonsulta ng anak mo. Bakit ko gagawin yon? Sigurado naman kontrahin mo ako. You always choose to side with Bridget. No! Hindi ko siya palagi pinapanigan! Gusto ko lang maging fair sa lahat. No, Delphine.
Si Ellery ang anak mo. Dapat kapakanan niya lang ang iniisip mo. Masyadong sarado ang utak mo, Marisa! At ikaw, masyado namang bukas ang isip mo, ha? Kaya madaling bilugin ang ulo. Mami, Daddy, please! That's true! Ma! Daddy, please, tama na! Mami, hindi po tama na pangunahan niyo ako. Anak, Mami, hindi ibig sabihin ito babawiin kong ginawa ninyo. Look, Ellery. Hindi ako madamot, Daddy. Pero anak ko na ang pinag-uusapan dito eh. Kung kinakailangan kong pagbawalan si Bridget, na makita ang anak ko, at kung ito lang ang tanging paraan para mapalapit ako sa kanya, wala na akong magagawa. So, pwede pala yun yung pagbawalan mo ang isang taong lumapit sa'yo kahit na wala kang hearing? Oo naman. Di mo alam yun? So, 20 days lang yung TRO na final ng mami mo laban kay Bridget. So, paano pagkatapos nun, tuloy-tuloy na kayo sa korte? Pagkatapos kasi ng ginawa ni Mami, nagbanta si Bridget na hindi siya uurong. Kaya natatakot ako na kapag umabot sa korte, makuha na ni Bridget si Sam sa akin. Pero Ellery, ikaw ang biological mother ni Samantha. From what I know of the law, ikaw lang ang may karapatan sa kanya. Ang galing mo. Teacher ka lang, pero alam mo yun. Hindi, family lawyer kasi yung tita ko. Samahan kita kung gusto mo. Salamat, Waldy. Gusto ko nga maging handa kung sakaling labanan ako ni Bridget kay Samantha. I'll file the necessary papers para dun sa appearance mo sa court to appeal yung in-issue na TRO against you. It's a family code talaga eh. Wala kang karapatan dun sa bata. Pero, So, ganun na lang yun. Wala na talaga akong laban. well, under our law, oo eh. Pero sinabi mo sa akin kanina na asawa mo na ngayon ang ama ng bata. So this makes your case different. At ano naman ang kinalaman ni Jonas dito? You have no right sa bata eh. Pero si Jonas, meron bilang ama. And he shares the right na meron yung nanay rin. So kung talagang gusto mong makuha si Samantha, eh kailangan humingi ka ng tulong sa asawa. Pupunta kami mamaya ni Lester sa building site. Kung may sasabihin ka man sa akin, baka naman pwedeng sa bahay na lang. This can't wait, Jonas. Nagsampa ng TRO laban sa akin si Ninang. Pinagbabawalan na nila akong makita ko si Samantha. Teka. Alam na ba yun ni Ellery? Nagmaangan-maangan siya sa akin, pero sigurado akong may alam siya tungkol dito. Lalaban ako, Jonas. Bridget, anak ni Ellery si Samantha. Wala kang laban sa kanya. I know. Kaya nga hindi ako magsasampa ng kaso. Ikaw, Jonas. Ikaw ang babawi ng anak ko. First time kong naka-encounter ng kaso katulad nito. Sa ilalim ng natural law, doon natin i-appeal ang kaso mo. May chance na manalo ako dito. Depende sa judge yan. Pero I think may chance tayo manalo. We need to discuss our situation. Well, it's too late, Jonas. Nagsampa na ng demanda yung lawyer ko. Babawiin ko si Samantha. Gusto ni Bridget na magsampa ako ng kaso. Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman kunin sa akin ang anak ko. Nawalan na nga ako ng asawa eh. Huwag mo naman pabayaan na mawalan din ako ng anak.